Martial Peak, Kabanata 4045. Ang malaking pagbabago ng Sword Pavilion. Sa mahigpit na pagsasalita, si Go Ziyan at ang iba pa ay miyembro pa rin ng Red Star, ngunit sa sandaling ito, walang nagtuturing sa kanila bilang ordinaryong mga disipulo ng Red Star. Ipinahayag ni Yang Kai ang kanyang galit para sa kanila, isang bagay na malinaw na nakita ng lahat. Pagkatapos ng labanang ito, masasabing si Go Ziyan at ang iba pa ay binansagan ng imprint ni Yang Kai. Sila na ngayon ang parehong malupit at walang awa na mga binata na nag-iisang winasak ang Thunderlight Sect at Sword Pavilion. Sa pag-iisip, bago magsimula ang labanan, sinabi ni Yang Kai kay Go Ziyan na kung sila ay mamatay, ang 3,000 tao na ito ay ililibing kasama nila. Kaya lang walang nagseryoso sa kanya noong panahong iyon, iniisip na ipinagyayabang lang ni Yang Kai na aliwin ang kanyang mga nasasakupan, ngunit ngayon na naisip nila ito, talagang tiwala siya sa kanyang mga salita. 3,000 tao, pinatay niya silang lahat ng walang pag-aalinlangan, halos walang naiwan. Saan nanggaling ang freak na ito? Paano siya naging mayabang at nakapatay ng napakaraming tao? Maingat na sinulyapan ni Chen Tianfei ang Chief Master sa kanyang harapan at nakitang wala siyang balak na pigilan sila, mabilis niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na buksan ang Spirit Array ng Star City upang si Go Ziyan at ang iba pa ay makasugod sa larangan ng digmaan. Ang mga pares ng mga mata ay nakatitig ng naiinggit sa dose-dose ng mga tao na nagwawalis sa larangan ng digmaan, ang kanilang mga space ring ay nakakalat kung saan-saan. Sa higit sa 3,000 tao dito, kahit na ang ilan sa kanilang mga space ring ay nawasak, hindi bababa sa kalahati ng mga ito ang mananatili. Ito ay isang kayamanan na magpapapula sa mga mata ng sino man sa inggit, hindi pa banggitin ang mga mana ng Heaven Opening Realm. Paano nagkukulang ang mga master ng mid-grade Heaven Opening Realm tulad ni Zong, Fan, at Qing Yun? Ang bawat isa sa kanila ay kumilos na parang isang malupit sa Star City sa loob ng libu-libong taon, kaya ang yaman na kanilang naipon ay malamang na hindi maisip. Gayunpaman, kahit naiinggit ang lahat, walang nang-ahas na humarap at makipagkompetensya. Natututo sa pagkakamali ng iba, sino ba naman ang hindi magpapahalaga sa sarili nilang buhay? Yung young lady ba ang tinatawag na Yuhi? Biglang tanong ni Chief Master. Nagulat si Chen Tianfei ngunit mabilis na sumagot. Oo, tumanggo ang Great Master at sinabing, sumama ka sa akin para bisitahin siya. Pinitik ang kanyang manggas, pinagkrus niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at naglakad patungo sa mansyon ni Yang Kai. Nagkatinginan sandali si Chen Tianfei at ang iba pa bago nagmamadaling sumunod. Alam nilang lahat na kahit ang Great Master ay nabigla sa mga pamamaraan ni Yang Kai ngayon. Iniwan siya ni Qixing sa panahon ng kagipitan, kaya kung hindi niya ito mabilis na patahimikin, hindi kakayanin ni Qixing ang mga kahihinatnan ng kanyang paghihiganti sa hinaharap. Ngunit sa kabilang banda, isa rin itong magandang pagkakataon para kay Qixing. Kung maaayos nila ang kanilang relasyon ni Yang Kai, magdudulot lamang ito ng mga benepisyo sa kinabukasan ng Qixing. Walang pag-asa na tanggapin siyang muli sa Qixing. Napakalakas ni Yang Kai, kung gagawin nila iyon, ito ay katumbas ng pagsukol ng Qixing. Ang Great Master at Chen Tianfei at ang iba ay hindi gagawa ng ganoong bagay. Tuldok, pero hanggat hindi kalabisan ang kay Yang Kai, papayag sila. Ang Red Star ay orihinal na may 3 dakilang puwersa, ngunit ngayon na ang Thunderlight Sect ay nawasak, ang sigla ng Sword Pavilion ay lubhang nasira, at si Yang Kai ay dumiretso sa punong tanggapan ng Sword Pavilion. Tinatayang hindi na makakaligtas ng mas matagal ang Sword Pavilion. 2 sa 3 pangunahing puwersa ang nawala ng sabay-sabay, naiwan ang Qixing na mag-isa. Ito ay isang makalangit na pagkakataon. Sa pangunguna ng punong guro, magalang na pumunta si Chen Tianfei at ang iba pa sa mansyon ni Yang Kai. Walang mga katulong sa mansyon, kaya hindi man lang sila makahanap ng paraan para makabisita. Si Chen Tianfei ay maaari lamang pumunta sa harap upang kumatok sa pinto, at kinutya ni Yuhi. Ang mga aksyon ni Qixing noong nasa panganib si Yang Kai ay talagang ikinagalit ni Yuhi. Bagamat napilitan ang Qixing, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa buhay at kamatayan ni Yang Kai. Sa kabutihang palad, malakas si Yang Kai, kung hindi, malamang na kailangan niyang tumakas kasama siya. Alam din niya kung bakit pumunta rito si Qixing at ang iba pa. Nang magalang na siya sa pamamagitan ng hindi pagpapaalis sa kanila at pagpapahirap lang sa kanila. Ang Great Master ay isang 5th grade Opening Heaven Opening Realm, at siya rin ay isang 5th grade Opening Heaven Opening Realm. Magkapantay ang kanilang lakas at katayuan, ngunit sa pag-uusap, halatang pinanatili ng Great Master ang isang magalang na saloobin. Hindi ito maaaring makatulong. Kasama niya si Yang Kai. Sa hinaharap, kung gusto pa rin ni Qixing na mabuhay sa Great Cosmological Realm, kailangan niyang tumangala kay Yang Kai.
Sa oras na ito, paano siya makapagpapahangin? Wala siyang masyadong sinabi. Hinilang niya kay Yu hinintin ang pabalik ni Yang Kai para makapagsalita siya ng ilang magagandang salita sa harap ni Yang Kai at maipasa kay Yang Kai ang mga paghihirap ni Chixing para maintindihan niya. Yu natural na hindi siya agad pumayag. Nagkunwari lang siya malang. Bago umalis, nag-iwan si Chixing at ang iba pang mga pinuno ng isang maliit na regalo. Kahit na ito ay isang maliit na regalo, ito ay talagang mapagbigay. Ito ay 3 set ng 5th grade materials. Sa mga materyales na nagkakahalaga ng milyon-milyong opening heaven pills, kitang-kita ang sinseridad ng Chixing. Kung noon pa man, ang gayong kayamanan ay maaaring ituring na mabuti para kay Yang Kai, ngunit pagkatapos ng paglalakbay sa Yuan Magnetic Mountain, si Yang Kai ay kumita ng malaking pera. Nakakuha siya ng higit sa 75th grade Yuan Magnetic Divine Stones at higit sa 26th grade Yuan Magnetic Divine Stones. Ang 3 set ng 5th grade materials na ito ay maaaring hindi makapasok sa kanyang mga mata. Matapos ang nakakagimbal na labanan, hindi hamupa ang kaguluhan sa Star City sa mahabang panahon. Sa loob ng ilang araw, pinag-uusapan ng lahat ang tungkol sa mga eksena ng nakaraang labanan at ang hindi kapani-paniwalang pagganap ni Yang Kai. Maraming tao ang naghihintay na manood ng magandang palabas. Si Yang Kai, upang patayin silang lahat, ay direktang sumugod sa headquarters ng Sword Pavilion kasama si Luzo. Pagbalik niya mula sa Sword Pavilion, walang nakakaalam kung paano haharapin ang Chixing. Ang hindi mabilang na mga disipulo ng Chixing ay nataranta, sa takot na sila ay madawit. Pagkaraan ng ilang araw, ang populasyon ng Chixing ay lumiit ng husto. Ang Chixing ay orihinal na sumikop sa moog na ito at umuunlad, ngunit sino ang nakakaalam na halos 20-30% ng kanilang populasyon ay biglang nawala. Lahat sila ay palihim na umalis sa lugar na ito. Galit na galit si Chen Tianfei at ang iba pa kaya kinailangan nilang i-activate ang Guardian Array. Ang sinumang gustong umalis ay kailangang i-verify ang kanilang pagkakakilanlan bago sila payagang umalis. Ito ang tanging paraan para mapigilan ang kaguluhan. Habang nagkakagulo ang Star City, sumugod si Yang Kai kasama si Luzo. Sa ilalim ng patnubay ni Luzo, lumipad sila ng higit sa isang araw bago sila nakakita ng gamulong bulubundukin sa di kalayuan. Ang bulubundukin ay marilag at sinaunang panahon. Isang sinaunang aura ang lumabas mula rito, na nagparamdam sa mga tao na parang naglakbay sila pabalik sa nakaraan at bumalik sa sinaunang panahon. Ang buong Star City ay nilamon sa Great Cosmological Realm at nahati sa maraming piraso. May isang fragment doon. Ang Sword Pavilion ay nakaistasyon doon mula noon. Sabi ni Luzo habang bahagyang umuubo. Makalipas ang isang araw, hindi pa siya gaanong gumaling. Bagamat nakainom siya ng maraming pildores, naantala lamang ng mga ito ang kanyang mga sugat. Aabutin ng hindi bababa sa 1 taon at kalahati bago siya ganap na gumaling. Nakuha ko, sabi ni Yang Kai at itinapon siya sa isang tabi bago naging isang stream ng liwanag at nagmamadaling pumunta sa direksyong iyon. Hindi inaasahan ni Luzo na iiwan siya ni Yang Kai ng ganito. Ilang saglit, hindi siya nakariyak at bumagsak sa lupa. Sa gulat, dali-dali niyang hinikayat ang kanyang lakas para patatagin ang sarili. Ang kanyang mga panloob na organo ay nasa matinding sakit habang siya ay pasuray-suray sa lupa. Pagtingin sa papaalis na figure sa malayo, namuo ang takot sa kanyang puso. Talagang iniligtas niya ako. Hindi pa rin makapaniwala si Luzo. Bagamat sinabi ni Yang Kai na ililigtas niya ang kanyang buhay kung dadalhin siya nito sa Great Altar ng Sword Pavilion, paano siya seseryosohin ni Luzo? Akala niya nagsisinungaling lang siya. Pero kahit ganoon ang naisip niya noong mga oras na iyon, wala siyang choice kundi pumayag. Ang sarap ng pagkasunog ng Golden Crow True Fire at dahan-daang paghihintay sa kamatayan ay masyadong kakilakilabot. Ngayon ay tila hindi nagsisinungaling si Yang Kai sa kanya, ngunit tinutupad niya ang kanyang salita. Gayunpaman, pagkatapos masunog ng Golden Crow True Fire, ang kanyang katawan ay nagkagulo at hindi niya maibigay ang 10% ng kanyang karaniwang lakas. Ngayong iniwan na siya ni Yang Kai dito, paano siya makakaligtas? Mamamatay siya kapag nakatagpo siya ng anumang mabangis na hayop. Pinipilit ang sarili na manatiling gising, sumuray-suray si Luzo. Sa Star Market ng Sword Pavilion, si Yang Kai ay nahulog mula sa langit at nabasag ang isang butas sa lupa nang siya ay lumapag. Agresibo siyang pumunta rito para alisin ang pinagmumulan ng gulo. Dahil nabuo na ang awayan sa pagitan niya at ng Sword Pavilion, hindi na kailangang maging magalang. Sa pag-aakalang ito ay isa pang mahirap na labanan, sinubukan ni Yang Kai ang kanyang makakaya na ayusin ang kanyang kalagayan sa abot ng kanyang makakaya ngayon, ngunit bago pa man siya dumating, naramdaman niyang may mali. Sa kanyang divine sense, walang palatandaan ng buhay. Sa ganoon kalaking Star Market, wala ni isang buhay na tao. Hindi lang iyon, napuno din ang hangin ng matinding amoy ng dugo.
Napakapamilyar ng aura na ito, tulad ng eksena pagkatapos ng labanan sa labas ng Red Star Market. Ibinaling ang kanyang ulo sa sandaling ito, hindi mapigilan ni Yang Kai ang pagpikit ng kanyang mga mata. Ang mga gusali sa Sword Pavilion Star Market ay gumuho lahat at ang lupa ay natatakpan ng dugo at sirang mga paa. Higit pa rito, ang mga sugat sa mga belang mga paa ay medyo kakaiba. Iniunat ni Yang Kai ang kanyang kamay at hinawakan ang isa sa mga sirang paa, ibinaba ang kanyang ulo upang suriin ito, kumunat ang kanyang noo. Sa sandaling ito, walang laman ang buong Star Market. Ang mga ibon ay lumipad sa kalangitan at ang lupa ay umuungol. Habang naglalakad ang kanyang mga kamay sa likod, nakita ni Yang Kai ang ilang mga sirang bangkay. Ang kakaiba ay pagkatapos na mamatay ang mga taong ito, ang kanilang mga space ring ay hindi nakolekta at sa halip ay iniwan sa lugar. Casual na kumukuha ng space ring, nalaman ni Yang Kai na ang mga bagay sa loob ay hindi pa nagagalaw. Unti-unting naging marangal ang ekspresyon ni Yang Kai. Sa daan, nakolekta ni Yang Kai ang space rings. Sa kabutihang palad, mayroon siyang mysterious sealed world, kung hindi niya maiimbak ang lahat ng ito. Ang laki ng Star Market na ito ay mas malaki pa kaysa sa Red Star ng Star Market. Bago ito, mayroong hindi bababa sa 10,000 mga tao na naninirahan dito. Nagsisi si Yang Kai na hindi niya isinama si Guo Ziyan at ang iba pa. Sa napakaraming space rings, hindi alam ni Yang Kai kung gaano katagal bago ito makolekta. Pagkatapos maglakad-lakad sa Star Market sa loob ng isang araw, nakolekta ni Yang Kai ang libu-libong space rings, ngunit ito ay 20-30% lamang. Bago niya namalayan, dumating na si Yang Kai sa harap ng isang malaking bulwagan. Ang bulwagan na ito ay matatagpuan sa gitna ng buong Star Market at dapat ang lugar kung saan nagtipon ang mga upper echelon ng Sword Pavilion, katulad ng Red Stars Council Hall. Nasira ang pinto, kaya dirdiretsong pumasok si Yang Kai. Puno rin ng dugo ang bulwagan, at nagkalat ang mga bangkay kung saan-saan. Isang figure ang nakatayo doon na may malungkot na ekspresyon. Sino pa kaya ito kundi si Luzo? Dati, iniwan siya ni Yang Kai sa ilang, ngunit pinilit niyang maglakad hanggang sa Star Market. Nang makita niya ang mga bangkay na nagkalat sa buong Star Market at mga ilog ng dugo, akala niya ay si Yang Kai ang gumawa, ngunit ngayon ay tila hindi ito ang ginawa ni Yang Kai. Malinaw na nangyari ito bago sila dumating. Nang marinig ang mga yabag, lumingon si Luzo, walang laman ang kanyang mga mata. Anong nangyari dito? Isang beast tide. Lumapit sa kanya si Yang Kai at tumayo, nakatitig sa bangkay ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan. Bagamat patay na ang nasa katanghaliang gulang na ito, pambihira ang kanyang ugali. Talagang master siya noong nabubuhay pa siya. Walang mga galos sa kanyang katawan, kaya hindi alam kung paano siya namatay. Sa pamamagitan ng kanyang mga naunang obserbasyon, halos nakatitiyak si Yang Kai na ang Sword Pavilion ay nakatagpo ng isang lubhang nakakatakot na beast tide. Marami sa mga sirang paa at laman ay may bakas ng pagkagat ng mabangis na hayop. Martial Peak, Kabanata 4046. Parang pamilyar ito. Imposible. Hindi sinasadyang sumigaw si Luzo. Matatanggap niya na ginawa ni Yang Kai ang lugar na ito sa kung ano ito ngayon. Kung tutusin, nasaksihan na niya ang nakakatakot na kakayahan ni Yang Kai gamit ang sarili niyang mga mata, ngunit paano makakarating ang isang beast tide sa antas na ito? Hindi sa Sword Pavilion ay hindi pa nakatagpo ng beast tide, ngunit gaano man sila kalaki o kaliit, madali silang naitaboy. Pambihira ang pundasyon ng Sword Pavilion, at mayroon silang suporta ng isang Sword Array at isang Protective Array. Ang isang ordinaryong Beast Tide ay hindi mayayanig ang pundasyon ng Sword Pavilion. Bahagyang sinabi ni Yang Kai. Walang imposible. Isang araw na siyang nangongolekta ng space rings at nagmamasid sa loob ng isang araw, kaya halos sigurado siya na ang Sword Pavilion ay nakatagpo ng Beast Tide. Maraming bakas ng paa ng mabangis na hayop sa lupa, at may mga natitirang bangkay ng mabangis na hayop sa Star Market. Bilang karagdagan, ang katotohanan na ang space rings ay hindi nadambong ay malinaw na nagpapatunay sa kanyang mga iniisip. Sino ang taong ito? Tiningnan ni Yang Kai ang bangkay ng nasa harap niya at nagtanong. Pavilion Master. Blanco ang sagot ni Luzo. Ang taong ito ay ang Pavilion Master ng Sword Pavilion. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai. Bagamat naramdaman niyang ang taong ito ay may kakaibang ugali at dapat magkaroon ng malakas na background, hindi niya inaasahan na siya ang Pavilion Master ng Sword Pavilion. Ano ang cultivation ng taong ito bago siya namatay? Sinabi ni Luzo sa nanginginig na boses. Ang Pavilion Master ay isang 6th grade Heaven Opening Realm, at ang kanyang cultivation ay napakahusay. Paano? Paano siya mamamatay dito? 6th grade. Medyo nabigla din si Yang Kai. Hindi siya natatakot sa isang 6th grade Heaven Opening Realm.
Sa Great Cosmological Realm, limitado ang lakas na maaaring ilabas ng 6th Grade Heaven Opening Realm. Kung talagang nag-away sila, hindi alam kung sino ang mananalo sa kanyang kakayahan ngayon. Laking gulat niya na isang 6th Grade Heaven Opening Realm ang mamamatay dito. Ang 6th Grade Heaven Opening Realm ay may sariling pundasyon, at kahit na hindi sila kalaban para sa isang Beast Tide, makakatakas pa rin sila gamit ang kanilang mga espada. Gayunpaman, sa pagtingin sa pagkamatay ng Sword Pavilion Master at sa mga bakas ng labanan sa bulwagan, tila siya ay napatay ng walang gaanong kakayahang lumaban. Sa madaling salita, ang lakas ng pumatay sa kanya ay higit pa sa kanya. Nakaramdam si Yang Kai ng lamig sa kanyang puso. Mayroon bang napakalakas na pag-hero sa Great Cosmological Realm? Bukod dito, walang mga sugat sa katawan ni Sword Pavilion Master, kaya imposibleng sabihin kung paano siya namatay. Parang hindi siya pinatay ng Monster Beast. Lahat patay, lahat patay. Lumingon si Luzo at nakita niya na sa bulwagan, maliban sa bangkay ng Master, lahat ng matataas na miyembro ng Sword Pavilion ay natipon dito. Halos walang naiwan. Kasama ang mga pinatay ni Yang Kai sa labas ng Red Star City, siya lang ang natitirang buhay sa Sword Pavilion. Sa isang tunog ng pagpunit, si Yang Kai ay lumakad pasulong ng ilang hakbang, dumating sa harap ng Pavilion Master ng Sword Pavilion, pinunit ang kanyang damit, at dumilat sa gulat. Noong una ay gusto niyang malaman kung bakit namatay ang Sword Pavilion Master, ngunit sinong mag-aakala na makikita niya ang katotohanan. May markang hugis gagamba sa malapad niyang dibdib. Ang gagamba ay pilak, at may marka ng crescent moon sa likod nito. Napakabuhay nito na tila isang buhay na nilalang. Umabot ang mga pilak na sinulid mula sa 8 paa nito at tinakpan ang katawan ng Sword Pavilion Master. Ito ay. Biglang naramdaman ni Yang Kai na medyo pamilyar ang marka ng gagamba. Bago niya malaman kung saan niya nakita ang pattern na ito, biglang tumalon ang gagamba sa dibdib ng Sword Pavilion Master at dumiretso sa Yang Kai. Si Luzo, na nakatayo sa gilid, ay sumigaw. Tila, natakot din siya at umatras. Sa isang kisap mata, iniling ni Yang Kai ang kanyang ulo, sinusubukang iwasan ang pag-atake ng gagamba, ngunit sa sumunod na sandali, isang higanteng gagamba na may 8 paa ang lumitaw sa kanyang harapan, napuno ng kanyang paningin at sinakop ang kanyang kamalayan. Ang gagamba na ito ay walang iba kundi ang marka sa dibdib ng Pavilion Master ng Sword Pavilion, na pinalaki ng hindi mabilang na beses. Bumuka ang malaking bibig at kumagat kay Yang Kai, na parabang nilalamon siya sa isang kagat. Hindi ito totoong eksena. Sa paningin ni Luzo, matapos tumalon ang marka ng gagamba sa dibdib ng Pavilion Master at sumugod kay Yang Kai, biglang nanlabo ang mga mata ni Yang Kai. Kasabay nito, isang purong spiritual energy ang lumabas. Ang gagamba ay isang soul divine technique, at ang higanteng gagamba na nakita ni Yang Kai ay isa lamang ilusyon. Ngunit kahit ilusyon lang, kung siya ay nilamon ng gagamba na ito, hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Sa kritikal na sandaling ito ng buhay at kamatayan, umalangaw ang dagandong ng dragon at isang gintong ulo ng dragon ang biglang lumitaw sa likod ni Yang Kai, umuungal habang sumusugod ito patungo sa higanteng gagamba. Napuno ng dragon pressure ang hangin habang ang isang dragon ay pumailang lang sa pinakamataas na langit. Sa isang putok, ang kaluluwa ni Yang Kai ay nanginig, at nang gumaling si Yang Kai, walang bakas ng gagamba sa kanyang harapan. Ang divine technique na nakatago sa katawan ng Sword Pavilion Master ay dinurog ng dragon pressure. Heavenly Moon Demon Spider. Naging solemn na ang mukha ni Yang Kai. Sa wakas ay naalala niya kung bakit pamilyar ang pattern ng gagamba na ito. Nakita na niya ito dati. Nasa katawan ni Shanqing Luo. Si Shanqing Luo ay may bloodline ng Heavenly Moon Demon Spider, at sa ilang hindi kilalang bahagi ng kanyang katawan, may marka, halos kapareho ng nakita niya. Ang Heavenly Moon Demon Spider ay isa sa mga ancient divine spirits, at kahit na ang ranking nito sa divine spirit list ay hindi masyadong mataas, tiyak na hindi rin ito mababa. Mayroon talagang divine spirit sa Great Cosmological Realm. Gayunpaman, nang isipin niya ang dragon bead na nakuha niya sa Crouching Dragon Mountain, gumaan ang pakiramdam ni Yang Kai. Ang Great Cosmological Realm ay misteryoso at hindi mahuhulaan. Dahil may true dragon dito, walang kakaiba sa pagkakaroon ng Heavenly Moon Demon Spider dito. Tila ang Sword Pavilion Master ay pinatay ng Heavenly Moon Demon Spider. Hindi katakataka na wala siyang gaanong lakas upang labanan. Kahit na sa pagsupil sa Great Cosmological Realm, ang isang divine spirit ay hindi katugma para sa mga ordinaryong tao. Kung papayagan itong umalis sa Great Cosmological Realm at lumabas, tiyak na hindi ito mababa kaysa kay Niemeng. Ang puso ni Yang Kai ay nag-alab sa pagnanasa. Isa itong Heavenly Moon Demon Spider. Kung kaya niyang patayin ito, kunin ang monster core nito, at ibalik ito kay Aluo,
hindi ba maaabot ni Aluo ang langit sa iisang hangganan? Pagdating ng panahon, hindi niya alam kung gaano kasaya ang munting hasi na iyon. Talagang gagamit siya ng lahat ng uri ng pamamaraan para pagsilbihan siya. Gayunpaman, mabilis na pinawi ni Yang Kai ang ideyang ito. Pinakamabuting huwag pukawin ang isang Heavenly Moon Demon Spider kung maiiwasan niya ito. Kung siya ay kumuha ng balahibo at umuwi na ginupit, masama kung sa huli ay gagawin niyang balo si Aluo at ang iba pa. Ikaw. Ang nakakatakot na boses ni Luzu ay nagmula sa gilid habang nakatitig siya kay Yang Kai, ang kanyang mga mata ay nanginginig ng husto. Sa segundong iyon, tila may nakita siyang hindi kapanipaniwala. Sa sobrang takot ay nahulog siya sa kanyang puwitan at nakalimutang bumangon sa gitna ng kanyang pagkabigla. Sinulyapan siya ni Yang Kai ng mahina bago siya pinansin, sumandal at hinubad ang space ring ng Sword Pavilion Master. Sa pagwawalis nito gamit ang kanyang divine sense, nalaman niyang mayaman talaga ang lalaking ito. Sa loob ng space ring, mayroong higit sa 1 bilyong heaven opening pills, na nakatambak sa ilang maliliit na bundok, at mayroon ding hindi mabilang na iba pang cultivation materials at artifacts. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ay naging Sword Pavilion Master sa loob ng maraming taon at inabuso ang kanyang kapangyarihan sa Star City, kaya nakaipon siya ng kaunting yaman. Isang Jade Slip ang nakakuha ng atensyon ni Yang Kai. Inilabas ito at winalis ng kanyang divine sense, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay. Ang Jade Slip na ito ay talagang naglalaman ng Falling Star Sword Array at ang Heavenly Deeper Star Array. Ito ay isang magandang bagay. Bagamat may mga mahigpit na kinakailangan para sa taong nagayos ng Spirit Array na ito, na nangangailangan ng isa na maging isang Sword Dao Cultivator, hindi mahirap maghanap ng mag-aayos nito. Marahil ito ay magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Nang malapit na niyang alisin ang Jade na ito, biglang may naramdaman si Yang Kai at inikat ang kanyang ulo upang tumingin sa isang tiyak na direksyon. Sa direksyong iyon, tila may isang pares ng hindi nakikitang mga mata na nakatitig sa kanya, lumilipad sa kalawakan at nakatitig sa kanya, dahilan para tumayo ang balahibo ni Yang Kai, na para bang tinitigan siya ng isang bagay na kakilakilabot. Sa direksyong iyon, sa kailaliman ng Great Desolate Mountain Range, hindi mabilang na mabangis na mutant beast ang tumatakbo. Ang mga mutant beast na ito ay may iba't ibang hugis at sukat. Ang ilan ay kasing taas ng mga bundok, daan-daang metro ang taas, at bawat hakbang na ginawa nila ay nagiging sanhi ng panginginig ng lupa. Ang ilan ay humanoid mutant beast na may 2 ulo sa kanilang likod. Mayroon ding ilan na may parang karit na mga bisig na gumagalaw na parang hangin, at bagaman sila ay humanoid, mayroon silang ulo ng isang praying mantis sa kanilang mga ulo. Ang mga mutant beast na ito ay siksikan, ngunit sa sandaling ito, sila ay tulad ng isang mahusay na sinanay na hukbo na mabilis na sumusulong patungo sa kailaliman ng Great Desolate Mountain Range. Ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay isang malaking gagamba sa gitna ng hukbong ito ng Beast Tide. Umusad ito gamit ang 8 paa, tila malamaya at mabagal, ngunit kung tutusin, kumikilos ito na parang kidlat. Paminsan-minsan, ang gagamba na ito ay magluluwa ng isang hibla ng sukla, na tatusok sa katawan ng isang monster beast, igulong ito sa kanyang bibig, at lulunukin ito ng buo. Sa likod ng malaking gagamba na ito, mayroong isang parang pavilion na istruktura. Sa loob ng pavilion na ito, tamad na nakahiga sa isang upo ang gawa sa kawayan ang isang babaeng nakabukaka ang damit. Ang babaeng ito ay lubhang mapang-akit, hindi natatalo kay Shanqing sa anumang paraan. Siya ang uri ng babae na kayang magpakulo ng dugo ng sinumang lalaki. Kung paanong hinimok ni Yang Kai ang kanyang dragon pressure na durugan ang ilusyon ng Heavenly Moon Demon Spider, ang kaakit-akit na babae sa upo ang kawayan ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at nagpakawala ng mahinang sigaw ng pagkagulat habang siya ay lumingon patungo sa direksyon ng Star City. Ilang sandali pa, inilabas niya ang kanyang iskarlata na dila at dinilaan ang kanyang mga labi, nakangiti. Sa ngiting ito, tila nawalan ng kulay ang mundo, na naiwan na lamang ang alindog ng kanyang ngiti. Dahan-daang pumalakpak ang kanyang mga kamay, isang berdeng figure ang agad na sumili at kalahating lumuhad sa kanyang harapan. Ang figurang ito ay may katawan ng isang tao, ngunit ang mga braso nito ay naging higanteng karit at ito ay may ulo ng isang praying mantis. May isang kawili-wiling lalaki sa direksyon kung saan kami nanggaling. Ibalik mo siya, buhay. Tumango ang nagdadasal na mantis, naging berdeng ilaw, at lumipad upang isagawa ang utos. Sa loob ng Star City, nakasimangot si Yang Kai habang maingat niyang sinisikap na maramdaman ang kanyang paligid, ngunit wala siyang maramdaman. Hindi niya maiwasang isipin kung naubos na ba niya ang lakas niya sa labanan kahapon at nag-hallucinate. Gustong umalis ni Yang Kai, ngunit hinanap pa lang niya ang kalahati ng Star Market na ito, kaya mayroon pang kalahating mapupuntahan. Medyo nag-aatubili si Yang Kai na umalis,
kaya pagkatapos magnilay-nilay, tinipon ni Yang Kai ang lahat ng space rings sa bulwagan bago tumalikod at naglakad papunta sa Star Market, mabilis na nagwalas dito. Sa anumang kaso, ito ay isang mapanganib na lugar at hindi ipinapayong manatili dito ng matagal, kaya mabilis niyang tinapos ang kanyang paghahanap at umalis. Naiwang mag-isa si Luzu sa bulwagan, at matagal siyang dahan-daang gumaling. Siya ay nagdusa kamakailan. Una, pinahirapan siya ni Yang Kai, pagkatapos ay pagbalik niya sa Sword Pavilion, nalaman niyang siya na lang ang natitira. Napuno ng kalungkutan ang kanyang puso, at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa hinaharap. Uminom ng ilang spirit pills, pinasok niya ang mga iyon sa kanyang bibig at nilunok ang mga ito bago umupo ng naka-cross-legged at inikot ang kanyang secret art para ayusin ang kanyang paghinga. Ano man ang nangyari sa hinaharap, kailangan niyang bumawi muna bago gumawa ng anumang plano. Martial Peak, Kabanata 4047. Labanan ng Mantis Head. Sa loob ng Star Market, mabilis na kumilos si Yang Kai, ang kanyang divine sense ay kumakalat na parang tubig, at sa ilalim ng paghihimok ng kanyang lakas, para bang hindi mabilang na mga higanteng kamay ang nag-uunat, kinokolekta ang space rings ng mga patay at itinapon ang mga ito sa kanyang sealed world bead. Walang oras upang imbestigahan kung ano ang nasa loob ng mga space ring na ito, sadyang napakarami ng mga ito, kaya dahan-dahan na lang niya itong mahahanap mamaya. Makalipas ang kalahating araw, ang mga guho ng Star Market ay karaniwang nilinis, at nang malapit nang umuwi si Yang Kai, bigla siyang nakarinig ng mahina at malungkot na sigaw na nagmumula sa isang tiyak na direksyon. Mabilis na inikot ni Yang Kai ang kanyang ulo. Ang sigaw na iyon ay nagmumula sa direksyon ng bulwagan kung saan namatay ang Pavilion Master ng Sword Pavilion, at ang sigaw na iyon ay walang alinlangan na kay Luzu. Sa buong Star Market na ito, maliban sa kanya at kay Luzu, walang ibang nabubuhay na tao. Ngunit sa sandaling ito, malinaw na may isa pang aura na nagmumula sa direksyong iyon, ngunit ang aura na ito ay napaka-wild, tulad ng isang demonic chi. Monster Beast. Kumunat ang noo ni Yang Kai, at dahil sa pagtataka, ang kanyang anyo ay kumikislap at nawala. Nang muli siyang lumitaw ay nasa loob na siya ng bulwagan, at pagtingala ay lalong kumunat ang kanyang noo. Ang nakita niya ay ang buong katawan ni Luzu na nakasuspine sa hangin, at sa kanyang harapan ay isang humanoid na halimaw na mahigit 6 na metro ang taas na nakasuot ng balat ng hayop. Ang taong ito ay ganap na berde, at bagamat mayroon itong humanoid na anyo, hindi ito tao. Ang dalawang braso nito ay kasing talas ng karit, at ang leeg nito ay may patag at patag na ulo. Sa unang tingin, parang nagdadasal na mantis. Ano ba itong bagay na ito? Si Yang Kai ay naglakbay sa malayo at malawak sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoong kakaibang pag-iral. Sa pangkalahatan, kapag ang isang monster beast ay nilinang sa isang tiyak na antas, maaari itong magkaroon ng anyong tao. Tanging ang mga hindi nakapagtanim ng sapat ang mananatili ng ilang bakas ng kanilang anyo ng monster beast. Gayunpaman, ang aura ng Mantis Head na ito sa kanyang harapan ay napakalakas, mas malakas pa kaysa sa mga aura ng Scarlet Flood Dragon at ng Earth Dragon, kaya paano pa rin ito magkakaroon ng kalahating tao, kalahating halimaw na hitsura. Ang Scarlet Flood Dragon at ang Earth Dragon ay hindi nagkatawang tao, kaya nahulaan ni Yang Kai na ito ay nauugnay sa kanilang sensyensya. Kung walang sensyensya, natural na hindi sila magkakaroon ng anyong tao. Hindi kaya ganap na nabuo ang damdamin ng Mantis Head na ito. Nang marinig ang paggalaw, ang Mantis Head ay lumingon kay Yang Kai, ang dalawang tambalang mata nito ay sumasalamin sa kakaibang liwanag habang itinataas nito ang isa nitong parang karit na mga braso at napakamot sa ulo, mukhang medyo nalilito. Sinabi lang ni Master na mayroong isang kawili-wiling lalaki dito at sinabihan itong hulihin siya. Pagdating dito, nakita nito si Luzu at naisip na siya iyon, ngunit sino ang nakakaalam na may isa pang lilito? Sino ito? Matapos maingat na makilala ang pagitan ng aura ni Luzu at Yang Kai, talagang hindi nito matukoy. Sa pangunawa nito, malinaw na mas malakas si Luzu kaysa kay Yang Kai, ngunit sinabi ng Monster Beast Instincts nito na si Yang Kai ay isang nakamamatay na banta. Pagkaraan ng ilang sandali ay bigla siyang ngumisi at sinabi sa metal na boses. Kalimutan mo na ito, kunin natin silang lahat at ibalik. Nakakapagsalita ang Mantis Head na ito. Saglit na nagulat si Luzu, pagkatapos ay tumingin kaagad kay Yang Kai na may nagmamakaawang tingin. Sa oras na ito, ang kanyang buhay ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread. Hanggat gumagalaw ng bahagya ang Mantis Head, maaaring maputol siya sa lugar. Ang tanging pag-asa niya ay si Yang Kai. Kung handang iligtas siya ni Yang Kai, baka may pagkakataon pa siyang mabuhay. Ngunit sa kanyang pagkabigo, hindi man lang siya nilinggan ni Yang Kai, at hindi niya maiwasang malungkot.
Sa pag-iisip tungkol dito, dati nang pinatay ni Yang Kai ang mga tao ng Sword Pavilion at pumunta pa dito para patayin silang lahat. Miyembro siya ng Sword Pavilion, kaya bakit niya pakialam ang buhay niya? Ginawa mo ba ito? Tumingin si Yang Kai sa Mantis Head at nagtanong, ngunit hindi nagtagal ay umiling. Wala kang ganitong kakayahan. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Umiling ang Mantis Head at itinapon sa gilid si Luzo, na nakabitin sa hangin. Habang naglalakad ito patungo kay Yang Kai, ang dalawang parang side na braso nito ay marahang naglapat sa isa't isa, na nagbunga ng masakit na tunog. Munting bagay, sinabi sa akin ni Mistress na hulihin ka ng buhay, kaya mas mabuting huwag kang lumaban, kung hindi, magdurusa ka. Mistress, nagtaas ng kilay si Yang Kai. Nang magtatanong na sana siya kung sino ang matriarch na ito, isang berdeng ilaw ang kumislap sa harap ng kanyang mga mata. Ang Mantis Head ay nasa harap mismo ng kanyang mukha, at sa isang flash ng matalim na liwanag, ang sidearm nito ay tumusok patungo sa kanyang balikat. Sobrang bilis. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai at agad niyang hinimok ang kanyang space principles, nag-teleport palayo at muling lumitaw 10 metro ang layo. Napunit ang kanyang damit. Nang lumingon si Yang Kai para tingnan, nakita niyang nakabukas na ang bagong set ng damit na pinalitan niya habang papunta rito. Buti na lang at hindi mabagal ang reaksyon niya, kung hindi, dehado siya. Ha! Ang Mantis Head ay tumagilid ang ulo, ang dalawang tambalang mata nito ay lumibot sa paligid, na tila naguguluhan. Ang bilis mo. Hindi ka rin masama, malamig na bam-antong hininga si Yang Kai. Kung gayon, tingnan natin kung sino ang mas mabilis. Ngumisi ang Mantis Head, ipinakita ang dalawang hanay ng parang lag-ari na pangil sa bibig nito, at sa sandaling matapos itong magsalita, ang buong katawan nito ay naging isang bahid ng berdeng ilaw at bumaril patungo kay Yang Kai. Naghintay si Yang Kai ng may matinding atensyon, inilock ang aura ng Mantis Head gamit ang kanyang Divine Sense at hinihimok ang kanyang Space Principles, sinasalungat ang bawat galaw nito. Sa isang iglap, isang kakaibang hangin ang umihip at ang mga figure ay kumikislap, na pinupuno ang bulwagan ng mga sigaw ng hangin. Si Luzo, na itinapon sa gilid, ay tumangala at nakita na ang buong bulwagan ay puno ng mga figure ni Yang Kai at ng Mantis Head. Sa ngayon, hindi niya masabi kung alin ang totoo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng gulat. Karaniwan, magiging mahirap na makatagpo ng ganoong kabilis na pag-iral, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang dalawa na sila, at sila ay pantay-pantay. Hindi siya nang ahas na manatili sa pwesto. Kung ito man ay ang Mantis Head o si Yang Kai, ni walang anumang intensyon na alagaan siya. Sa sandaling mahuli siya sa resulta ng labanan sa pagitan ng dalawang ito, hindi niya magagawang labanan ang kanyang kasalukuyang estado. Pinilit niyang tumayo, hinanap niya ang daan patungo sa pasukan ng bulwagan at natisod palabas. Wala pang 100 talampakan ang kanyang pagtakbo nang makarinig siya ng marahas na pagsabog sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakitang nabasag na ang bulwagan. Dalawang figure ang tumaas sa kalangitan, at ang marahas na aftershock ay tumawid, na nagpalipad sa kanya ng higit sa 100 talampakan. Malakas siyang bumagsak sa lupa at tumalsik ng isa pang subo ng dugo. Sa labas ng bulwagan, si Yang Kai man o ang Mantis Head, pareho silang nakalaya mula sa ilang uri ng mga tanikala. Tulad ng isang dragon na pumapasok sa dagat o isang tigre na pumapasok sa kagubatan, agad nilang itinulak ang kanilang bilis sa limitasyon. Sa itaas ng Star City, nag-crisscross ang dalawang figure, naghahabulan mula sa isang dulo ng Star City hanggang sa kabilang dulo. Paminsan-minsan, nagpapalitan sila ng suntok, dahilan para bumagsak ang langit at bumitak ang lupa. Sa mahigpit na pagsasalita, sa mga tuntunin ng bilis, hindi maihahambing ni Yang Kai sa Mantis Head. Ang Mantis Head ay tunay na kasing bilis ng hangin at kasing bilis ng kulog, habang si Yang Kai ay umaasa sa walang iba kundi ang Space Principles. Ang mas nakakatakot ay hindi lamang ang bilis ng Mantis Head ay napakabilis, na pumapasok sa tunog ng hangin at kulog, ngunit ang kanyang saber technique ay kasing ganda rin ng isang Grandmaster. Ang dalawang parang karit na brasong iyon ay tila mga natural na saber, at nang itinaas sila ng Mantis Head, sila ay hindi magagapi. Sa unang sulyap, masasabi ng isa na ang kanyang saber technique ay ganap na random at dapat ay naiintindihan sa kanyang sarili, ngunit ito ay ganap din na natural at katangi tangi. Tama lang ang bawat hampas niya, at hindi nasayang ang kanyang lakas. Medyo nahirapan talaga si Yang Kai. Dumating siya kasama ang hindi magagapi na momentum ng pagsira sa sword array ng Sword Pavilion at pagsira sa libu-libong Thunderlight Sect Cultivator. Kung hindi sapat ang lakas ng kalaban, madali niyang mapupunas ang mga ito, ngunit ang Mantis Head na ito ay talagang nagparamdam sa kanya ng pressure sa sandaling ito, na nagpapakita kung gaano katikot ang taong ito.
Sino sa mga cultivator sa Great Cosmological Realm ang maaaring maging tugma para sa gayong pag-iral? Itinuring ni Yang Kai na kahit na mabuhay ang Sword Pavilion Master, hindi siya makakakuha ng anumang kalamangan sa kanya. At ang gayong lalaki ay isang utusan lamang, kaya gaano kakilakilabot ang ginang. Bahagyang naghinala si Yang Kai na ang mistress na binanggit ng Mantis Head ay ang Heavenly Moon Demon Spider. Kung iisipin, medyo kakaiba siya nang isipin niya ang Heavenly Moon Demon Spider. Tama na. Galit na umungal si Yang Kai at hinampes ang kanyang palad. Lumakas ang marahas na kapangyarihan at pinasabog ang ulo ng Mantis Head. Sa mga tuntunin ng bilis, maaaring umasa si Yang Kai sa Space Principles upang hindi mahulog sa isang kawalan, ngunit kung magpapatuloy ito, kailan ito matatapos? Hindi niya kayang manatili ng matagal sa mapanganib na lugar na ito. Kung bumalik ang Heavenly Moon Demon Spider, hindi niya alam kung kakayanin niya ito. Ang labanang ito ay kailangang matapos ng mabilis. Sa sandaling pilitin niyang ibalik ang Mantis, ipinatawag ni Yang Kai ang Yuan Magnetic Divine Gourd. Sa isang pag-iisip, binuksan niya ang lung at isang maraming kulay na liwanag ang nawala, pinupuno ang mundo at bumabalot sa Mantis Head. Umalangaw ang mga kalabog at lumipad ang mga spark. Nanlaki ang mga mata ni Yang Kai habang nakatingin sa harapan niya na may pagtataka. Sa loob ng Yuan Magnetic Divine Light, ang Mantis Head ay hinuhugasan ng Yuan Magnetic Divine Light. Kahit na ang bilis nito ay nabawasan ng husto, ang momentum nito ay napakalaki pa rin. Ang Yuan Magnetic Divine Light na naging sanhi ng Thunderlight Sword Pavilion na magdusa ng malaking pagkawala ay walang gaanong epekto sa Mantis Head. Bagamat agad itong natatakpan ng mga hiwa at pasa, minor injuries lamang ang mga ito na maaaring hindi pansinin. Ang taong ito ay isang 6th grade monster beast. Ang mga monster beast sa labas ng Universe Realm ay nahahati din sa mga grado. Halimbawa, ang Heaven Opening Realm Monster Beasts na wala man lang sa Heaven Opening Realm ay natural na hindi kasama. Sa madaling salita, ang Mantis Head ay mayroong 6th grade monster core, kung hindi, magiging imposible para sa kanya na labanan ang Yuan Magnetic Divine Light kasama ang pisikal na katawan nito. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Kahit na hindi niya alam kung anong katangian ang monster core ng Mantis Head, ang 6th grade monster core ay isang kayamanan. Bagamat hindi malubhang nasugatan ang Mantis Head, malinaw na nagalit ito sa biglaang pagbabago ni Yang Kai sa mga taktika at nadama na ang taong ito ay kasuklam-suklam at walang hiya. Malinaw na nakipagkompetensya siya sa bilis nito, ngunit ngayon ay bigla siyang nagbago ng mga taktika, na nagparamdam dito ng matinding kahihiyan at malisyoso. Sumigaw ito, "Munting bagay, ginagalit mo ang Master Mantis na ito." Ang Master Mantis na ito ay nagpasya na kainin ang isa sa iyong mga braso at isang paa. Sa anumang kaso, ang pagkawala ng braso at binti ay hindi siya papatayin. Inutusan lang siya ng matriarch na ibalik na buhay ang Mantis Head at wala siyang sinabi tungkol sa pagbabalik ng buo sa Mantis Head, kaya hindi siya tutol sa utos nito. Habang sumisigaw ito, itinaas nito ang kanyang karit sa paraang hindi tinatablan ng hangin, pinutol ang Yuan Magnetic Divine Light na nagmamadaling patungo dito. Sa isang iglap, dumating ito sa loob ng 10 zang kay Yang Kai. Solemn na ang ekspresyon ni Yang Kai. Alam niyang walang silbi ang Yuan Magnetic Divine Light laban sa lalaking ito. Bagamat ang Divine Origin Magnet Gourd ay napakalakas at isang tunay na sandata sa pagpatay, kapag ang kaaway ay may 6th grade monster core o mas mataas para labanan ito, magiging limitado ang pakinabang nito. Ang lihim na kayamanan na ito ay angkop para sa malalaking labanan, tulad ng pakikipaglaban sa libu-libong tao ng Thunderlight Sect. Ang Yuan Magnetic Divine Light ay walang silbi, at hindi niya magagamit ang Golden Crow Casting Sun sa ngayon. Nang masira niya ang sword formation ng Sword Pavilion, bahagyang nayanig ang dawsil ni Yang Kai. Maliban kung ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan, pinakamahusay na huwag gamitin ang divine technique na ito. Bukod dito, kapag nakaharap ang isang kalaban tulad ng Mantis Head, ang tanging tamang paraan ay ang paggamit ng puwersa upang masira ang puwersa. Martial Pick, Kabanata 4048. Masyadong mapanlin lang ang maliit na bagay. Sa pag-iisip na ito, agad na inalis ni Yang Kai ang Wind Gourd at iniunat ang kanyang kamay upang hawakan ang hangin. Nang mapuno ng Dragon Might ang hangin, inilabas niya ang Black Dragon Spear at itinulak ito pasulong. Galit na galit ang Mantis Head, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagbabago ni Yang Kai. Habang ang dulo ng Black Dragon Spear ay mabilis na lumaki sa harap ng kanyang mga mata, nagmamadali siyang hamarang gamit ang kanyang dalawang talam. Sa isang clink, bahagyang nagbago ang kulay ng Mantis Head, at ang dalawang tambalang mata nito ay nanginginig ng husto. Ang figure na sumusulpot pasulong ay lumutang paatras na parang multo,
tulad ng isang nalaglag na dahon na inaanod sa hangin, nang walang kaunting bigat. Matapos umatras ng mahigit 100 talampakan, dumungaw ang Mantis Head at nakitang may bukol sa kanang braso. Ang kanyang matibay na talam na braso ay halos mabutas ng sibat ng kanyang kalaban. Nagulat ang kanyang puso habang nakatitig sa Black Dragon Spear sa kamay ni Yang Kai at paus na sinabi. Anong uri ng sibat ito? Kilalang kilala niya ang kanyang katawan. Bagamat hindi siya naglakas loob na sabihin na ito ay hindi malulutas, mayroon lamang ilang mga bagay na maaaring makasakit sa kanya. Gayunpaman, ang kalaban sa kanyang harapan ay sobrang nakakatakot kaya nakaramdam siya ng isang nakamamatay na banta. Siyempre, isang sibat para patayin ka. Bago matapos magsalita si Yang Kai, kumislap na siya sa harap ng Mantis Head at itinulak ang kanyang sibat pasulong na parang dragon. Sa parehong oras, medyo nakaramdam siya ng panghihinayang. Handa siyang kunin ang buhay ng Mantis Head gamit ang sibat na iyon. Ang Black Dragon Spear ay pino mula sa buong kalansay ng dragon. Kahit na sa 3,000 mundo, ito ay isang nangungunang nakamamatay na kayamanan. Bagamat malakas ang depensa ng Mantis Head, imposibleng harangin niya ang kapangyarihan ng Black Dragon Spear. Sa kasamaang palad, ito ay kabiguan pa rin. Matapos magdusa ng pagkawala, ang Mantis Head ay hindi nang ahas na dalhin ito ng direkta. Nagmamadali niyang iginalaw ang katawan at umiwas. Ang kanyang buong katawan ay naging berdeng ilaw, patuloy na lumilipad sa paligid ni Yang Kai. Ikinumpas niya ang kanyang talam na braso at naglaslas ng isang hindi kapanipaniwalang pag-atake mula sa bawat sulok. Itinulak ni Yang Kai ang kapangyarihan ng Black Dragon Spear sa limitasyon, at ang kalangitan ay natatakpan ng mga anino ng sibat. Kung ikukumpara sa napakagandang blade technique ng Mantis Head, ang spear technique ni Yang Kai ay masasabing baguhan. Pagkatapos ng lahat, hindi pa siya sistematikong nag-practice ng mga diskarte sa sibat. Mula nang makuha niya ang Black Dragon Spear, ginagamit na niya ito ng basta-basta. Ang dalawa ay hindi maihahambing sa mga tuntunin ng pamamaraan. Hindi niya pinahahalagahan ang pamamaraan, ngunit kumpara sa mahusay na mga diskarte, naramdaman pa rin niya na sa isang labanan sa buhay at kamatayan, ang antas ng lakas ay ang mapagpasyang kadahilanan. Kahit gaano pa kalakas ang teknik ng kalaban, masisira niya ito. Pero ngayon, alam niyang medyo makitid ang isip niya. Ang kapangyarihan ng Black Dragon Spear ay walang hangganan, ngunit wala itong magagawa sa Mantis Head. Ang katawan ng kalaban ay madulas na parang loach, at ang kanyang blade technique ay umabot na sa pagiging perpekto. Naabot niya ang isang nakakatakot na antas ng isang nakapangangilabot na kaharian na umabot sa isang nakakatakot na kaharian ng lakas na may lakas, paminsan-minsan, naabot niya ang isang nakakatakot na kaharian ng isang kaharian. Ang kanyang malakas na katawan, hindi niya mablock ang talam ng talam na braso. Kung patuloy siyang lalaban ng ganito, siya ang magdurusa sa huli. Nanginig ang puso ni Yang Kai, ngunit wala siyang magagawa. Kung gusto niyang umalis, maaari siyang umalis anumang oras. Bagamat mabilis ang Mantis Head, hindi niya ito napigilan kahit sandali. Ngunit kung atras siya ng ganito, siya ay ma-depress, at ito ay magiging hadlang sa kanyang martial arts. Mukhang masarap ang dugo mo. Sa matinding labanan, ang Mantis Head ay nagkaroon pa rin ng paglilibang upang bigyang pansin ang iba pang mga bagay. Obviously, nakagan siya. Pagkasabi niya nito ay bahagya siyang hinihingal na para bang nakakita siya ng napakasarap na pagkain, at napatubig ang bibig niya. Si Yang Kai ay puno ng dugo ng dragon. Maaaring walang maramdaman ang isang normal na cultivator, ngunit ang Mantis Head ay ipinanganak bilang isang monster beast at may matalas na pangamoy. Natural, napansin niya agad ang pagkakaiba. Kaya pala gusto ni Mistress na hulihin kita ng buhay. Hahaha, mag-aambag si Master Mantis. Ang Mantis Head ay tumawa, at nang lumingon ang kanyang katawan, ang kanyang boses ay nagmula sa lahat ng direksyon. Mahigpit na ibinuka ni Yang Kai ang kanyang mga labi at walang sinabi, na nakatuon sa pagharap sa malabagyo na pag-atake ng Mantis Head. Saan man sila dumaan, ang Sword Chi at Spear Chi ay magwawalis sa langit at lupa, na nagiging sanhi ng pagkawatak-watak ng dating Star Market. Gayunpaman, tiyak na magkakaroon ng lapse sa depensa. Isang tao at isang halimaw ang naglaban ng kalahating oras bago sa wakas ay nakahanap ng magandang pagkakataon ng Mantis Head. Hinarang ng blade arm nito ang Black Dragon Spear ni Yang Kai, at bumangga ang buong katawan nito kay Yang Kai. Ang dalawang tambalang mata nito ay kumislap ng matinding liwanag, at isang talam ang tumusok sa dibdib at tiyan ni Yang Kai. Sa mahinang tunog, ang kalahati ng braso ng talam ay tumusok sa tiyan ni Yang Kai at lumabas mula sa kanyang likuran. Tumalsik ang dugo, at bahagyang namutla ang mukha ni Yang Kai, ngunit ang mga sulok ng kanyang bibig ay sumabit sa isang mapanuksong ngiti. Sa wakas ay nahuli kita.
Nang matapos siyang magsalita ay tuluyan na niyang hindi pinansin ang talas ng braso ng Talon at hinawakan ito ng kaliwang kamay. Sa isang iglap, naputol ang kanyang mga daliri at bumulwak ang dugo. Akala ng Mantis Head ay tapos na ang sitwasyon at malapit nang tumawa, ngunit nang marinig niya ito, bumilis ang tibok ng kanyang puso at likas niyang naramdaman na may mali. Nang tumangala siya, nakita niya ang Black Dragon Spear na diretsong tumutusok sa kanyang ulo. Tumawa siya ng paos. Gusto mong mahuli itong Master Mantis. Masyado kang walang muwang, munting bay. Ang braso ng Talon na tumusok sa tiyan ni Yang Kai ay biglang namilipit, at habang si Yang Kai ay sumasakit, ang Mantis Head ay maayos na hinugot ito at umatras. Condense. Sigaw ni Yang Kai habang itinutulak niya ang kanyang sibat, itinutulak ang kanyang space principles sa limitasyon. Sa isang salita, agad na nagyelo ang paligid niya. Ang ngiti ng Mantis Head ay tumigas sa kanyang mukha nang maramdaman niya ang puwang sa paligid niya na pumipiga, na lubhang nabawasan ang bilis kung saan siya umatras. Nang makitang mabilis na napuno ng Black Dragon Spear ang kanyang paningin, sumigaw siya sa takot. Masyadong taksil ang munting bagay. Gaano man kadesperadong sinubukan niya, hindi niya kayang malampasan ang Black Dragon Spear. Sa isang ihip, umalangaw ang tunog ng isang bagay na nabasag at ang Mantis Head sa hangin ay pumutok, ang kanyang walang ulo na bangkay ay kumikibot habang ito ay bumagsak sa lupa. Binawi ni Yang Kai ang kanyang sibat at iniluwa ang isang subo ng dugo, hindi napigilan ng kanyang figure ang kanyang sarili na bumagsak sa lupa. Malaking pagkawala ang naranasan niya sa pagkakataong ito. Upang patayin ang Mantis Head sa huling hampas ng sibat na ito, itinatago ni Yang Kai ang kanyang lakas, sinusubukan ang kanyang makakaya na magtiis, hindi ginagamit ang space principles upang limitahan ang bilis ng Mantis Head. Ang lahat ng ito ay para maging pabaya ang Mantis Head, at sa huli, napagsapalaran niyang gamitin ang sarili niyang katawan para maantala ang kanyang kalaban, gamit ang space principles para limitahan ang kanyang bilis, na nagbigay daan sa kanya na magtagumpay. Kung hindi dahil dito, sino ang nakakaalam kung gaano katagal ang labanang ito? Gayunpaman, sulit ito. Bagamat si Yang Kai ay malubhang nasugatan, ang mapatay ang isang napakalakas na kaaway ay isa ring uri ng pakinabang at pagpapasigla para sa kanyang paglaki. Pagtingin sa ibaba, nakita ni Yang Kai ang isang madugong butas sa kanyang dibdib at tiyan, dugong umaagos mula rito, at hindi mabilang na mga sugat sa kanyang buong katawan. Sa labanang ito, si Yang Kai ang siyang natalo mula simula hanggang wakas. Ang Mantis Head ay nakakuha lamang ng 2 tama mula sa kanya, ang isa ay para imbestigahan at ang isa ay upang patayin. Sa pagnanais na bumangon, naramdaman ni Yang Kai ang hindi matiis na sakit sa kanyang tiyan, na pinilit siyang maupo ng naka-cross-leg, kumuha ng ilang healing pill at isinuot ang mga ito sa kanyang bibig. Sinamantala ang pagkakataong ito, inilagay ni Yang Kai ang katawan ng Mantis Head sa kanyang space ring bago tahimik na iikot ang kanyang secret art upang maibalik ang kanyang kondisyon. Mabagal na lumipas ang oras, at pagkatapos ng oras ng isang stick ng insenso, narinig ni Yang Kai ang tunog ng mga yabag. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata at nakita ang isang maputlang luzo na naglalakad, nakatitig sa kanya ng tulala. Nang magtama ang kanilang mga mata, may bakas ng gulat na sumilay sa mga mata ni Luzo. Siya ay nakatakas mula sa pangunahing bulwagan noon, kaya hindi siya naapektuhan ng resulta ng labanan sa pagitan ni Yang Kai at ng Mantis Head. Gayunpaman, hindi niya alam kung paano nangyayari ang labanan, kaya sa sandaling tumigil ang labanan, pumunta siya upang mag-imbestiga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang nanalo sa huli ay si Yang Kai talaga. Sa halip, nahulog sa gilid ang tila walang talo na Mantis Head, nabasag ang ulo nito. Bagamat hindi niya nakita ang buong proseso ng labanan, alam niyang nakakagigil ito. Sa sandaling ito, nang makita ang aura ni Yang Kai na mahina at maputlang mukha, kitang-kita na siya ay dumanas din ng malubhang pinsala. Nakanganga ang kanyang mga labi, hakbang-hakbang na naglakad si Luzo patungo kay Yang Kai. Malamig na pinagmamasdan siya ni Yang Kai, hindi alam kung ano ang gustong gawin ng babaeng ito. Nais kaya nitong samantalahin ang mabibigat na pinsala nito para makapaghiganti. Gayunpaman, isa rin siyang palaso sa dulo ng paglipad nito at hindi gaanong magamit ang lakas nito. Kung talagang gagawin niya ito, tiyak na bibigyan siya ng isang malaking sorpresa at ituturo sa kanya na ang isang gutom na kamelyo ay mas malaki pa rin kaysa sa isang kabayo. Isang hakbang, 2 hakbang, ilang libong talampakan ang layo, lumakad si Luzo para sa kalahating patpat ng insenso upang masunog bago makarating sa harap ni Yang Kai. Bahagyang humihingal, iniunat niya ang kanyang kamay upang hawakan si Yang Kai. Ngumisi si Yang Kai sa kanyang puso. Nakaipon na siya ng kaunting lakas at handa nang gamitin iyon. Gayunpaman, kakaiba ang pakiramdam niya. Bakit walang kahit kay titing na pagpatay ang babaeng ito? Sa susunod na sandali,
Ipinakita ni Yang Kai ang isang nabigla na ekspresyon, dahil kahit na nahuli siya ni Luzo, tila wala siyang balak na kumilos. Sa halip, tumalikod ito sa kanya at tumingkayad sa harapan niya, nakitang-kita ang balingkinitang likod nito. Hinawakan niya ang kanyang mga palso gamit ang dalawang kamay at itinaas siya sa kanyang likod, bamulong. Ito ay isang mapanganib na lugar, hindi tayo dapat manatili ng matagal. Nagpupumilit na bumangon, hakbang-hakbang na lumabas si Yang Kai sa Star City. Ang babaeng ito. Gusto niya talagang dalhin siya palayo. Medyo nalitaw si Yang Kai. Hindi siya magtataka kung sinamantala ni Luzo ang pagkakataong ito para maghayganti. Kung tutusin, nakapatay siya ng napakaraming tao mula sa Sword Pavilion at pinahirapan siya ng mas masahol pa kaysa kamatayan. Masasabing may malalim na alitan sa pagitan nila. Ngunit ano ang ibig niyang sabihin sa paggawa nito? Hindi maintindihan ni Yang Kai. Ang kanilang relasyon ay isang kaaway, hindi isang kaibigan. Total babae naman siya at napakalambot ng katawan. Ito ang unang pagkakataon para sa kanya na magpasan ng lalaki sa kanyang likod. Ang paghinga ni Yang Kai ay pumasok sa tenga ni Luzo at ang kanyang mga tenga ay unti-unting namula. Bagamat halos magkasing tangkad silang dalawa, si Yang Kai ay mas matangkad pa rin sa kanya, kaya nakakalakad lang si Luzo na nakayuko ang likod, na mukhang nakakatawa. Ito rin ang unang pagkakataon na si Yang Kai ay dinala ng isang babaeng tulad nito, at isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso. Sa anumang kaso, ang ganitong uri ng bagay ay nagparamdam sa kanya ng labis na hindi komportable. Inabot niya at tinapik ang balikat ni Luzo, bahagyang umubo, at sinabing, "Hawakan mo ako." Tumigil si Luzo at nag-isip sandali. Sa huli, ibinaba niya si Yang Kai at hinawakan ang isa sa mga braso ni Yang Kai, ay nalalayan siya habang naglalakad sila pasulong. Makalipas ang ilang hakbang, natisod siya at muntik nang mahulog sa lupa. Sa kabutihang palad, nahuli siya ni Yang Kai. Hindi nakaimik si Yang Kai at medyo namumula ang mukha ni Luzo. "Tara na." Sinabi ni Yang Kai, ang dalawa sa kanila ay sumusuporta sa isa't isa habang sila ay umalis sa sira-sirang Star City na ito ng hakbang-hakbang, na nagbibigay ng pakiramdam ng pagsuporta sa isa't isa. Bago pumunta rito, si Yang Kai ay nasa mataas na espiritu at puno ng layuning pumatay. Hindi niya akalain na magiging ganoon kalungkot ang kalagayan niya pagbalik niya. Paminsan-minsan, ibinaling niya ang kanyang ulo para tingnan si Luzo. Sigurado siyang walang anumang layunin ang babaeng ito na pumatay sa kanya. Kung hindi, ito na sana ang pinakamagandang pagkakataon para patayin siya.